It's a chicken. Chicken. Pig. Pig. Baboy. Baboy. Oh! Ito yung mga simple happiness ko na na-enjoy ko. Yung mga nakaka-discover ako ng mga life hacks. So, pag open ko, alam ko kagad na hindi original. Yung box pa lang. Scammer. Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel. This is Pinoy Mom in South Korea and spend time with me. Maiksi lang tong video, kaya from the start up to end, dyan lang kayo to netizens. Nandito ako ngayon sa Academy. Magtatrabaho tayo, kailangan natin kumita ng pera. Pero wala pa yung mga students ko, hinihintay ko pa. Meron pa silang coding class. So, while waiting for them, share ko sa inyo what's inside my work bag. Actually, madami nang nabago. Dati, bit-bit ko yung mga libro ko, meron akong pencil case, at kung ano-ano pang anik-anik. Ngayon, waling na. It's more on, extra bag. Okay, first, meron akong mini emergency kit. So, may Band-Aid, Fusidin, tapos mini scissors. Ito, yan. Lagi ko tong bit-bit. Tapos, meron akong tumbler. Thank you, Ate Deng. Lagi ko tong dala. Akala nila dito sa Korea, lagay ng makgeolli. Alam niyo ba yung makgeolli? Para siyang tuba sa atin sa Philippines. Yun yung tuba ng Korea. Rice wine yun. Tapos, nandito ang aking pouch makeup kit. So, meron akong sanitary pads. Hindi nawawala. Yan. Ito. And panty liner. Tapos, lip balm. Tapos, I always have this compact mirror na ginawa ni Ina. Yan. Siya yung nag-engrave. Tapos, I always have my toothbrush kit. Yan. May toothpaste, dental floss, and toothbrush. Okay. Ay, nandito pala yung gift nung student ko. Gift certificate to. Tapos, nandito ang aking wallet. Meron akong, ito yung malaking wallet ko, and then ito yung card wallet. Next. Nakakatawa to. Meron akong baon. Siyempre, kapag nagutom ang teacher, magme-merienda. May nagbigay sa akin ng pastillas. Baon ko. Tapos ito yung chocolates na bigay ng aking student. Siyempre, hindi mawawala ang organic apple juice na galing sa aking mga biyanan. Dala-dala ko ng Tupperware na ito palagi. Okay. Parang hindi siya work bag. Baunan bag. Okay. So, mag-start na ako sa class ko. Tuturuan ko yung mga students ko ng Tagalog words ng animals. Kasi animals yung topic namin today. Like yung chicken, manok. Pakinggan nyo na lang. Hindi ko na ipapakita yung mga students ko. What is this? It's a chicken. Chicken. Dog. Dog. Aso. Aso. Pig. Pig. Baboy. Baboy. Special class to. 3 silang students ko na 3 years old. Pero, one by one kong tinuturuan para makapag-focus ako. Next, of course. Pato. Chicken.
Manok. Horse. Kabayo. Cat. Pusa. Very good, Sojin. Pig. Pig. Cow. Baka. Maka. Very good, June. High five, high five, high five. Great job. Dog. Dog. Aso. Ako. Pig. Pig. Baboy. Mami. Baboy. Bye-bye. Cow. Cow. Baka. Baka. Very good! High five, June! Ay, June! High five, June! Napaka-cute! Ang sarap mag-anak pa ng isa, no? Kung pwede lang talaga. Done ang aking class. Bye, teacher! Bye! Thank you, Lord! Natapos ang aking work today ng maayos and masaya. Walang tantrums ang mga students. Hindi ko na pinakita yung buong class ko. Ang cute nila, no? Habang nagsasalita ng Tagalog. Alam niyo ba, yung sasakyan ko, hindi na gumagana yung smart key. I'll show you. Dalawang smart keys to kasi yung isa Santa Fe. Ito, yung isang key para sa Pride. Oh. Ayaw niya na talaga. Tapos kahit ganito yan, oh. So, gagamitin ko yung key mismo. Baka lobat na, no? Okay. Meron ako sa inyong ituturong hack kapag hindi gumagana ang smart key nyo. Excited akong ituro to. Talagang i-vlog ko to. Ano ipapakita ko sa inyo. Okay. Pakita ko sa inyo, ha? Hindi talaga gumagana yung smart key. Engine start, engine stop. Oh. Hindi talaga siya nag-start. Isa pa. Oh, ayaw niya talaga. Okay, so ang manggagawin natin is, check nyo, ha, mag-start. Wait, ito netizens. Tuwan-tuwa ako nung na-discover ko talaga to. Okay pa yung mukha ko. Nag-sun cream lang talaga ako. Wala akong foundation today. Wait. So, ito netizens, ha? Kasi first time ko to. Nakakatuwa. Parang ang laki ng mayaambag ko sa inyo. Ito netizens. Wait, to. Oh! Oh, di ba nag-start yung sasakyan? Ito yung mga simple happiness ko na na-enjoy ko. Yung mga nakaka-discover ako ng mga life hacks. Anyway, yun lang. Na-share ko lang sa inyo. Ba't ba ako kinikilig? Tuwan-tuwa ako sa na-discover ko. Anyway, samahan nyo na ako. Magpapacheck up ako. Yung kuko ko sa paa, tumutubo na pero kailangan ko pa mag-intake ng gamot para maganda yung tubo ng nail. Let's go! Kumusta araw nyo sa work, the netizens? Ako, okay lang, masaya. Pag school zone, 30 lang ang speed limit. I'm already home. Dumaan muna ako dito sa bahay bago ko pupunta dun sa clinic para sa check-up ko nga sa kuko. I-share ko lang sa inyo. Diba, sinasabi ko sa vlogs ko na merong online thrift store dito sa South Korea, yung tinatawag na Carrot Market or yung Dangun. So, meron akong nakita doon na bagong Gentle Monster. Kasi nakalagay, ano daw bago pa, hindi pa daw niya nagagamit. Regalo lang sa kanya. So, syempre, pabilisan yun kasi mahal ang Gentle Monster. Ang original price is 269,000 won or 279,000 won. Ang model is Losel.
So, 100,000 lang ang benta. Ang dami naming nag-chat actually, pero ako yung unang-una. So, feeling lucky ako kasi nga, brand new eh. Tapos, 100,000 won lang. So, pag open ko, alam ko kagad na hindi original. Yung box pa lang. Yan. Sa dami ng Gentle Monster ko, alam ko na kung fake or authentic yung glasses from Gentle Monster. Anyway, I'm not gonna show you na ayaw eh. So, ibabalik ko to sa seller. Nagbigay lang ako ng reservation fee na 10,000 won. Tapos, nakuha ko na yun kahapon. Ito naman, ibabalik ko na sa kanya yung salamin niya na it's the fake. Anong natutunan ko sa pagbili sa Carrot Market? You really have to check yung item, yung product na bibilihin nyo bago kayo mag-send ng pera. Buti na lang, yung seller hindi scammer. Hindi niya tinanggap kagad yung full payment. Sabi niya, i-check mo muna yung item saka ka magbayad sa akin. So, yun. Kailangan kayo mag-ingat kapag bumibili kayo ng kahit na ano online. Kasi hindi rin sigurado lahat ng items ay original and fake. Picture lang kasi nakikita natin, di ba, kapag online. Tapos mag-check din kayo ng review. Anyway, let's go na. Dito sa Korea, pwedeng magpa-deliver sa convenience store kung malayo kayo sa post office. So, sa convenience store lang ako magpapadala nito. Mas mahal nga lang. Pero, carry na kasi convenient nga, malapit lang sa amin. Let's go, sama na kayo sa convenience store. Para feeling convenient kayo, char. Myself wondering what did happen to the last 10. Dito ako sa CU. In-code lang yung information. Babayaran. Okay, dito na ilalagay. So, after ma-encode kung saan mo ipapadala and saan galing, babayaran mo na lang sa cashier. Tapos, ilalagay na dito sa box. Ayan. Okay, done. Nagtagal ako dun ah. Magpapa-check up na ako. Medyo complicated magpa-deliver sa convenience store kasi hahanapin mo yung address. Unlike kapag sa post office, isusulat mo na lang. Ang ganda ng bulaklak ko. Bawal mag-shoot dun sa clinic. Mahigpit sila. Kukuha lang naman ako ng gamot ko. Naubusan na kasi ako. Yung ini-intake ko na gamot, once a week lang yan. Done. I got my prescription. Bili tayo ng gamot. Kapag may clinic or hospital, automatic makakakita kayo ng pharmacy sa baba ng clinic. Parang common siya sa Korea. So, convenient para sa mga pasyente na bumili ng gamot. Hindi na kailangang magdayo-dayo sa ibang lugar para makabili ng gamot. Annyeonghaseyo. Ito na yung gamot. Good for a month yung gamot ko. Punta tayo ng Subway, bili tayo ng sandwich. Merienda ni Ina. See you at home.
Ina is home. Did you win? 아니? Very Korean style. What are you eating? What is that? I'm already home. I bought you sandwich, baby. That's it. Thank you so much to netizens sa pagsama sa akin ngayong araw na to. I hope that you enjoyed watching. And if you are new to my channel, please consider subscribing, like, and share. 나의 맘이 사 코리아. Stay safe, everyone. Bye.